Okay, Coach Dave here. So, konting reaction vlog tayo, no? Doon sa isang news, no? Where itong si Mark Zuckerberg sinasabing tatanggalin na niya, no? After so many years of censoring information sa Facebook, Instagram, etc., no? Lalo na nung panahon ng COVID-19 BS, we call it. Now, no, he has decided, no, or they have decided na tatanggalin na nila yung fact checking. So here's my here are my thoughts about this issue, no. And hopefully makapagbigay ako ng balansyadong take, no, about free expression. Okay? So first and foremost, no, I'd like to be clear that this vlog, no, represents my personal opinion, and this is just for informational purposes. No? So it's your job as the viewers to counter check whether or not what I'm saying is true. Okay? So that's up to you. This is my personal opinion, and if meron kayong matutunan, no, edi good. Kung wala, edi good din. So basically, Meta, no? Facebook or Meta has introduced, no, noong mga nakaraang araw, may mga article, nagsalita rin si Mark Zuckerberg, no? Nag-vlog din siya na parang ganito. He basically announced the removal, no, of the US fact-checking program sa Facebook, Instagram, etc. So sa vlog na to, I'll explain kung bakit nag-agree ako, no, dito sa desisyon ng madalas mag-censor sa akin noon, and kung bakit ang fact-checking at yung ipapalit, no, ni Mark Zuckerberg na community notes, which is basically according to him, parang yung community notes ng X or ng formerly Twitter ni Elon, no, Musk. Kung bakit yung fact-checking and yung ipapalit niya na community notes, parehong, in my opinion, flawed, no? So yun yung itong vlog natin na to. So these are the problems with fact-checking, no? In my opinion, these are the problems with fact-checking. Number one, maraming fact-checkers ang funded ng mga organisasyon na may mga hidden agenda. Okay? Karamihan sa mga fact-checking, kung hindi man lahat sa mga fact-checking organizations. Kasi yung fact-checkers, third party yan from Facebook or Instagram, no? Hindi siya Facebook per se, hindi siya Meta per se. So kumbaga, ibang kumpanya ang nagpa-fact check on behalf of Facebook and all the other platforms ng Meta, no? So karamihan sa mga fact checkers na to funded ng mga organizations na may mga hidden agenda. Yung mga may gustong ibenta, no? Regardless kung yung ibebenta nila sa tao ay related sa pagiging politiko, kung produkto ba yan, serbisyo ba yan, ideya ba yan, konsepto ba yan, basta may binibenta, may mga hidden agenda. So that's the number one problem with fact-checking. So since funded siya ng mga organizations, medyo nagkakaroon ng bias kung sino yung pumupondo. Siyempre, kung ikaw ba naman pinopondohan ka ni ganito, binibigyan ka ni ganito, kakalabanin mo ba naman yun? So that makes it hard to do a logical and unbiased fact-checking kapag ka merong nagpopondo sa'yo. So that's the first problem. The second problem is that selective, no, dahil nga dun sa mga may nagpopondo, nagiging selective sila as to whether or not ito katotohanan o hindi. So minsan, even if hindi na totoo yung sinasabi nila, nagmumukhang totoo kasi meron nang nakapondo. So that being said, no, nagkakaroon ng distrust. So number 3, instead of yung supposedly na mako-combat nila yung misinformation, instead of being able to fight off misinformation, it worsens. No? So related sa 1, related sa 2, related sa 3. So imbis na malabanan nila yung misinformation, dahil nga
funded sila ng mga organisasyon na may hidden agendas. So, imbis na malabanan yung misinformation, mas lalong lumalala kasi nagkakaroon ng bias. So, dahil nga may bias sila at yun yung pinapalabas nila sa publiko, ngayon, syempre, of course, yung public, they would trust itong mga fact-checkers na to na fact nga yung sinasabi nila. So, since maniniwala yung publiko, so imbis na ma-inform sila, lalo silang na may misinform dahil nga doon sa bias. Okay? So, kaya napagtanto-tanto ni Mark Zuckerberg na tanggalin na itong fact-checkers na to, itong fact-checking na to. At in replacement, ang kanyang naisip, ipalit ang community notes. So, here comes the community notes para, quote-unquote, sana mapanatili pa rin ang katotohanan, no, sa Facebook at kung ano-ano pang mga platforms or plataforma ni Meta. Now, here are the problems with community notes naman, no? So, tatlo rin. Number one, yung community notes, ang ano kasi dyan, yung community ang nagsasabi whether or not ang isang artikulo o ang isang pinost tama, no? Factual o hindi. Community, publiko ang nagsasabi. Now, the first problem is that it relies on the biases of the crowd. Meaning, kung Katoliko yan at ang information for example, tungkol sa Muslim at mas marami yung Katoliko dun sa community notes, then madidiktahan ng mga Katoliko yung artikulo base sa kung ano yung bias niya. So kung Katoliko ang magiging bias. So magiging, of course, parang mali yung sinasabi ng Muslim. And vice versa. Depende sa dami ng nando sa komunidad. So magkakaroon ng bias. Magkakaroon ng kung sino yung mas marami, sila yung tama. Hindi dapat ganun eh. So, number 2 problem, kung ano yung popular opinion as I've mentioned, yun yung magdodomina. Kahit na mali. So, dun sa sample ko, kung sino mas marami, kung mas maraming Katoliko at ang impormasyon is sinabi ng isang Muslim, then malamang sa malamang, yung community notes in favor of the Catholics, di ba? And vice versa, kung mas marami yung Muslim, okay, versus Katoliko, then, of course, kung yung info is Katoliko, mas marami yung Muslim sa community notes, magmumukhang mali yung sinasabi ng Katoliko at tama yung sa Muslim. Mas marami sila dun sa community notes. So, merong bias. Merong mali. Kasi kung sino yung mas marami, sila yung magmumukhang tama. Hindi dapat ganoon. So, number 3, again, it will not, dahil nga doon sa kulturang yun, dahil doon sa posibleng mangyaring yun, hindi niya isosolve yung issue ng misinformation. Kasi nagpalit lang nung una sa fact-checking, yung bias ng nagpopondo ang magwawagi. Dito naman sa community notes, yung bias ng majority ang magwawagi. Hindi naman ganun ang paghanap o ang pagsabi na ang isang bagay totoo o hindi, no? Hindi naman dapat ganun. Okay? So, kaya sasabi ko, yung idea na tanggalin yung fact-checking is okay. Pero yung ipapalit doon sa idea ng fact-checking, which is community notes, para sa akin, hindi rin okay. So, para palitan mo yung isang bagay ng isang bagay na equally will not be helpful, that doesn't make sense. That doesn't make sense. So, my solutions, ang solution ko, no, doon sa para magkaroon ng freedom to express ang mga members ng Facebook, freedom to express ang mga members ng Instagram at kung ano pa plataforma ng Meta. Ang solution ko is that number 1, dapat ang Facebook at iba pang platforms ng Meta and all social media platforms for that matter, whether X, whether LinkedIn, whether kung ano-ano pa ng mga social media platforms out there, they should remain neutral. Wala sila dapat pinapanigan. Kapag nagsalita ito, hindi nila papanigan to. Kapag nagsalita ito, hindi nila papanigan to. They should be neutral. Wala silang papanigan. So parang ABS-CBN, for example, as a platform, as a media platform, hindi social media platform, as a media platform, dapat wala silang pinapanigan. Ganun din ang GMA7, TV5,
IBC 13, and of course, it applies basta media platform ka, dyaryo, radyo, TV, website, no, social media, website, wala dapat pinapanigan. Neutral lang dapat sila. Huwag silang mangialam, huwag silang magsalta kung ito ay tama o mali. Dapat na may plataforma lang sila para makapag-express ang kung sino man gusto mag-express ng opinion nila. So, what can social media do? Be neutral. Maglagay na lang sila ng disclaimer sa bawat post. Kunyari, nag-post ako, itong post ko ito, lagyan nila ng disclaimer sa baba na opinions expressed in this vlog or in this post are those of the user. Ganun lang dapat ang gagawin ng Facebook. Hindi yung mangingialam sila, hindi, sasabi nito, this one is wrong. I'll censor you, I'll ban, I'll suspend you, yung tulad ng ginawa nila dati. Hindi dapat ganun. Or may community notes na hindi kami nag-agree dyan kay Coach Dave, atheist yan agnostic yan mayabang yan So magkakaroon ng bias. Siyempre, yung community, kung galit dun sa tao, o yung sinasabi ng tao, minority, no? Yung information na yon. Like for example, atheism or agnosticism, medyo kakaiba yun. Yun tungkol sa issue ng open relationship, for example, medyo kakaiba yun. Issue sa divorce, issue sa LGBTQ, blah 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 blah. So syempre, kung konti lang ang open-minded dun sa topics na yon, edi magmumukhang parang mali yung sinasabi ko. So isa-censor ako kung fact-checking. Di ba? At kung community notes naman, puro thumbs down naman yan. Kasi syempre nga, yung sentimiento nila, hindi katulad ng sentimiento ko. So again, hindi lalabas yung totoo. So dapat, ang gagawin ng social media, maglagay lang ng disclaimer sa ilalim. Ito, itong post ko to, maglagay sila ng disclaimer. Opinions expressed are those of the user. Yun lang. Pabayaan nila, number 3, pabayaan nila yung mga tao mag-decide whether or not yung post, katotohanan. Hindi trabaho ng social media, hindi nila responsibilidad na sabihin kung yung sinasabi ko ay tama o mali. Hindi nila responsibilidad yon. Tama na yung binigyan nila ako ng plataforma para i-share tong information na tingin ko tama, and then yung mga nanonood would be the ones to decide whether or not yung sinasabi itong Coach Dave na to ay totoo. Kung tingin namin totoo, edi good. Kung tingin namin hindi totoo, edi ganun talaga Di ba? So, walang community notes kasi mabubugbog yung, yun na nga, kung controversial yung topic at hindi, majority, hindi pa handa doon sa topic na yun, paano magiging, yung topic na yun? Kung tama naman siya. Kunyari ito, freedom of expression. Yung iba, ayaw nila ng ganun, gusto nila, kinokontrol yung information. Mas marami yung, ayaw yung ganito sa meta. O hindi magmumukhang mali, di ba? So, yun yung solusyon doon. Madali lang naman yun. Ipo-program lang naman nila yun. I mean, I'm not a programmer. Pero kung programmer ako, probably, madali lang yun. Yung lalagyan mo lang ng opinions expressed are those of the user sa ilalim ng bawat post. Madali yun. Kasi, yun ang nakalagay sa ilalim lagi na yung something like boosting the post Nandun lagi Boost this post. Boost this post. Boost this post for only this and that much pesos. And you will be able to reach 5,000 reach. Laging nasa ilalim ng post yan dito sa Facebook So, lalagyan lang din nila ng ganun yung bawat post na opinions expressed are those of the user. Dati nga, nakakapaglagay sila lagi ng warning na fact-checking ganyan. Lagyan lang nila ng opinions expressed para legally sila free of liability si Facebook. Pero, wag nilang sabihin, wag nilang i-fact-check, wag nilang i-community notes, pabayaan nila yung mga tao na magano. Ang dapat nilang i-moderate yung mga nasa comment. Kung yung post talagang nag-i-invite ng something na kunwari, nag-i-invite yung isang tao, gawin yung ganito na hindi maganda. O yun, i-moderate yun, yung post na yun. Sa comment section, may nagsasabing ganun din. Yun, i-moderate yung comment na yun. Pero yung katulad nito, general information lang, nag-share lang ng information, hindi dapat moderate, hindi dapat fact-check, hindi dapat community notes, pabayaan lang. Dapat ganun. Okay? Iba yung parang, katulad ko, meron akong group, LCIF Facebook group.
yun, imo-moderate ko talaga lahat ng post kasi supposedly, lahat ng post doon, LCIF. Related sa low carb, related sa investing, related sa freedom, for example. Yun lang dapat ang post doon. Walang ibang post. Kasi grupo yun. So, dapat yun lang yung pinag-uusapan doon. Now, Facebook per se, hindi dapat nag-ooperate, hindi dapat ganun ang treatment. Kasi nga, hindi naman sila private group eh. They are supposed to be a public social media platform. Therefore, public discourse should be something na hindi nga encourage eh. Should be something na very normal. Okay? So, yun yung yun yung solutions ko. Imbes na fact-checking, imbes na community notes, just put a disclaimer under the post. Just put it. Opinions expressed are that of the user. Wala kaming kinalaman dyan. Dapat ganun si Facebook. Bahala ka kung maniniwala ka. Ganun lang. Walang fact-checking, walang community notes. Kasi, ang freedom of expression is essential to democracy. And supposedly, planet Earth, is something na dapat free or may democracy. O alam ko may mga bansa na hindi democratic. Wala akong pake doon. Malas sila na ganun yung bansa nila. But supposedly, so it doesn't mean nagagayahin natin sila, dapat natin silang gayahin. Supposedly, lahat ng bansa, lahat ng tao, malaya. Dapat. Walang sino man ang may karapatan. Walang tao, walang bansa, walang negosyante, walang sino man ang may karapatan na kitilin ang karapatan ng ibang tao. Lahat tayo dapat merong karapatan. Meron tayong karapatan na mamahayag o ipahayag yung ating whatever opinion. So free expression or freedom of expression is something na dapat meron ang lahat sa Facebook o sa real life man. That being said, platforms or social media platforms should not influence the truth. Not via fact-checking, not via the biases of the community. Platforms should be neutral. Platforms or social media platforms should trust the individuals. Tayong mga nanonood, tayong mga nakikinig, tayong mga nagbabasa. Tayo dapat ang mag-discern whether or not ang isang information kung sinasabi ba na itong taong to tama o mali. Okay? So that's my opinion. Or those are my opinions. Okay? So kayo, ano sa tingin niyo yung desisyon ng Meta? Ano sa tingin niyo yung desisyon, Anong masasabi niyo, sa desisyon ng Meta, sa desisyon ni Mark Zuckerberg? Dapat bang sinesensor ang mga information? O dapat ba neutral lang sila? Pwede nyo i-share, respectfully, yung mga comments nyo sa comment section. So don't forget to like, share, and subscribe. Okay?